Hello sa inyo lahat dyan mga kababayan. So ngayon po ay panibagong araw at panibagong gawain na naman ang ating gagawin ngayon. So ang ating project ngayon mga kababayan ay maglilinis tayo doon sa kabila para po sa paghahanda ng tataniman nating kamuti. No? So paghahanda din na baka darating yung mga tag-init, at least maka penetrate na yung ating tanim. Penetrate. Tama ba yun? Sa makapagbigay na ng mga kabayan, makakatulong sa atin na pwede nating maluto kung wala tayong pwedeng kainin. Baka pag tag-init, tataas naman yung mabilihin, tataas naman yung bigas. Ngayon, magpe-prepare tayo habang mayroon pang paminsan-minsan na ulan na dumarating dito sa atin. Kaya abangan nyo mga kabayan ang ating paglilinis mamaya doon. So, bali, ano yung gagawin ko ngayon mga kabayan? Pag-spray ng herbicide sa mga damo, no? Lalagyan din natin ng fertilizer para po sa lupa mismo. So abangan nyo mga kabayan at samahan nyo ako sa aking tatrabahuin ngayon. So ngayon mga kabayan, papunta na tayo doon sa pag i-sprayan natin no, na area para po sa pagtataniman natin ng kamuti. So, sana nga po mga kabayan ay hindi pa maabutan ng El Nino yung itong tanim natin no. Talagang sana po ay maabutan pa sila ng ulan. So kawawa yung luyan natin mga kabayan, no? Hindi masyadong tumubo. So, try ko din isprayan niya ng para sa kanilang dahon. Saka yung mais dito mga kabayan, tingnan nyo. Ayan. Medyo din yung mga mais. Medyo payat. Pero okay na lang. Okay na lang na meron pong ma-harvest at magkakabigas din tayo nito. Kahit po maliit lang yung kikitain o magiging bunga. So mag-spray muna ako mga kababayan. Ano? Medyo mainit na yung araw. So yun mga kababayan. So dito lang tayo sa ibabaw banda sa ating pinag-sprayhan para sa kamutihan balang araw. Yan mga kabayan, ang lang dito mga kabayan, ang maayos na dito, yung yung mayroong hangin, kahit napapagod ka na sa pagtatrabaho, tapos may malamig na hangin, kaya mapapawi yung pagod, hindi man lahat, pero at least ano yung maramdaman mo, ano yung pagod mo mabawasan. So kahit po napakainit ng araw, pero dahil sa malamig na simoy ng hangin, malamig na hangin ay magiging mapapawi yung pagod na ating naramdaman dahil sa malamig na hangin. Yun yung paborito ko dito sa bukid na ito mga kabayan, no? Kasi may hangin. Di katulad doon sa dati sa kahan ni Papa sa Kalkal doon. Yung mayroon ng mga prutas ngayon, pag napapagod ka doon, mahirap hanapin yung hangin kasi parang ganun yung form niya mga kabayan, no? Pababa, tapos nasa ibaba tayo banda. Yung hangin nandun sa ibabaw lang dumadaan, so hindi ka masyadong makakalanghap ng hangin, kaya lalo kang mapapagod. Di katulad dito, kung tingnan niyo yung mga damo mga kabayan, no? Ang sarap sa pakiramdam kahit po mainit, hindi mo masyadong maramdaman yung init ng araw kasi po sa lamig ng hangin. So ganito kaganda dito sa aming bukid. So patuloy ko muna yung pag-spray mga kabayan. Yan, no? So ngayon ay magtitimpla tayo ulit mga kabayan, no? Ng isang tangki para matapos natin talaga yung kabila ng bungtod. Kabilaan ng bundok. Ito yung damit natin mga kabayan. Pag maubos na yung damit natin mababasa sa pawis, so meron tayong reserba. So tatapusin ko muna ito mga kabayan bago ako uuwi. Kasi sayang yung araw. Time check mga kabayan. Hala. Mag-aalaw na pala mga kabayan. Nasa alas 12 na ng tanghali.
So magtitimpla muna tayo. Ito yung pinagkukunan natin ng tubig mga kabayan. Dito sa maliit na kanal. Ayun. Yan. Buti na lang mayroong ganito dito. Kapag kukunan natin tubig. So magtitimpla muna ako. Para po matapos natin yun. So ngayon mga kabayan, makabalik na naman tayo. Siguro dalawang tangke na lang yung kulang, no? Kasali po nitong dala natin ngayon. Matapos ito, meron pang last na isang tangke para po matapos na natin. So, tatapusin natin na hindi pa matatapos itong sikat ng araw ngayon para po next days pwede nang mataniman ng kamuti. So kukuha kami doon sa kamutihan ni Mama Aya mga kabayan. Doon kami bunga ng similya para itanim dito. So meron pa akong pag-i-sprayhan next time mga kabayan itong loya. Kasi para bang hindi mga malusog. Kaya tapos ko nang bigyan ng fertilizer. Kulang siguro ng para sa dahon po. Kaya yun na po yung next next tatrabahuin. Sprayhan po ng pampalusog po ng kanilang mga dahon. Ang bigat mga kabayan. Sakit sa kamay. Dito tayo. Paakyat tayo dito sa bundok. Grabe mga kabayan. Napakasakit na ng ano ko. Sakit dito mga kabayan. Aray. Nangangala yung kamay ko. So yun mga kabayan, mag-spray muna ako. Kulang na lang ng mga kabayan, isang tangke. So ulit na lang yung pag-i-spray natin ngayon. Last na lang po itong natin timpla. Uuwi na tayo. Magpapaano muna tayo dito sa ilalim ng saging. Kasi napakainit ng araw. Grabe talaga yung buhay dito sa bukid mga kabayan. Nakakapagod talaga. Ang maganda lang dito ay kahit pupagod ka, yun na nga yung sabi ko kanina na malamig ang hangin. Tingnan nyo yung mga saging mga kabayan. Magalaw-galaw yung mga dahon. Yan. Dahil sa malamig po yung simoy ng hangin. Palagi pong merong malamig na hangin. Preskong hangin. Kaya balik na tayo kasi medyo na tayo. Hindi na tayo naging malamig na yung radiator. Hindi na mag-overheat. So last na talaga ito. Huling timpla natin mga kabayan, at maano na tayo matatapos. Kawawa yung mais dito mga kabayan. Pinutol. Siguro kinain ito ng mga daga. Kaya pinutol iba pa. Mga maliliit po yung nila. Bunga. Yung puso. So liliit lang ang puso nila. Maganda dito mga kabayan kasi malaki na po yung mga tanim na saging, no? Ayan, no? Meron na tayong masisilungan. Meron ring bunga mga kabayan, no? Malaki po yung bunga. Yan. Tingnan niyo mga kabayan, ha? So ayan, tsaka yun pa sa ibabaw. May mga bunga na ang saging. So malapit na itong mapagpipirahan. No? Meron lang maibinta sa susunod na buwan. So magtimpla muna tayo ulit mga kababayan. Dito sa ilalim ng napakalakas na init. At natapos din natin mga kababayan. Grabe. Grabe yung init mga kababayan. Time check. 1:30 na po ng tanghali. Hapon na po, no? Malapit ang hapon. So uwi na tayo mga kababayan. Kasi medyo sakit na ng mga balikat natin. Sakit yung mga kababayan, no? Ito. Kasi maliit. Maliit lang yung niya. Isling niya. Grabe. Grabe yung init mga kabayan. Napakasakit. Mabuti na lang at tatapos din natin mga kabayan. So maghintay na lang tayo pag mamatay na po yung madamo. So atin na pong tataniman ng kamuti. Siguro bukas or sa Huwebes po ay kuha na kami ng mga similya ng kamuti mga kabayan, no? Doon sa lupa ni Mama Aya. Kami na ni Nanay Lorna mga kabayan.
Tapos harvestin din mamaya yung kanyang kamuti. Grabe mga kabayan, yung init nakakahilo. Para bang mahihilo ako sa init mga kabayan. So, ligpit ko muna itong mga gamit. Ngayon mga kabayan ay papahinga muna tayo dito sa ilalim ng malaking puno. So, napakalamig dito mga kabayan. Grabe yung init. Tingnan nyo yung init mga kabayan. Grabe ang sakit ng init. Buti na lang talaga yung hangin ay hindi nawawala. Lamig. Ma-refresh po tayo sa hangin mga kabayan. Wow, ang lasarap ng hangin. Ang tamis ng hangin mga kabayan. So malapit na pang ma-harvest yung mga mais dito. Pero mayroon pa ding pwede kainin, no? Anagon. Mga kabayan. So mayroon din ibang kulay na mais mga kabayan. Kulay violet. Ayan mga kabayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga sumuporta sa amin, maraming salamat. Sa lahat ng supporters ni Sir Paul, maraming salamat din po sa inyong lahat. No? Kasi kadalasan talaga sa mga sumusuporta sa amin ay galing din kay Sir Paul. No? Kaya maraming salamat kay Sir Paul po. Dahil po sa kanya, naging nagkakilala tayo. Maraming salamat sa lahat ng walang sawang pagsuporta sa amin. Bali, matagal tayo nakabalik dito sa sakahan mga kababayan dahil po sa mga pangyayari, no, ay nasikaso namin. Lalo na kay Ninita mga kababayan, no, so ilang araw talaga yung aming mga lakad lalo na sa kanyang pamanikan. Kaya matagal tayong nakadalaw dito sa sakahan, hindi natin na agad-agad na linisan yung tataniman ng kamuti. Ilang gabi din na napupuyat kami dahil sa pag-alala kay Ninita nung labi na nung una na hindi natuloy yung kanyang pamanhikan. So nakapunta kami ng hating gabi doon sa Lokadang. Nasa mga ano yata yun, mga 8 to 9. Tapos kinuha namin yung si Jury. So sunod po yung gabi na napupuyat kami. Kaya wala na kaming lakas para pumunta pa sa dito sa sakahan. Yan yung saging ni Papa mga kabayan. Medyo marami na yung saging niya. Hindi ko na inakala mga kababayan na dito ay magkakaganito yung sitwasyon. Marami ng mga tanim. Kasi nung una mga kababayan ay makikita lang dito ay wala talaga, yung Carabao grass lang. Carabao grass lang yung nabubuhay dito noon. Pero nung ano na ni Papa, siya na yung nag-alaga sa lupa, kaya yan, tinanunan niya ng mga saging. At ngayon ay naging ano na po yung saging. Naging marami at maganda din yung tubo niya, mga malulusog na mga saging po. Ay, lamok. Dito, baka next time dito mga kawain, no? Paglalaki na itong mga niyog at saka saging, so magiging iba na naman itong kagandahan dito, no? Kasi marami ng tanim. Papunta doon sa medyo bundok, doon mga kawain doon. Lang mga kababayan, no? Magandang araw sa inyo lahat dyan. So, uwi na po ako doon sa bahay para mananghalian tayo. Medyo matagal yung pananghalian natin ngayon kasi matagal na ako nakapag-agahan kanina mga kabayan, no? Bago ako pumunta dito sa sakahan para mag-spray o mag-prepare sa lupa para sa pagtatanim namin ng kamote. Pero hindi pa rin naman ako nagugutom, kaya natapos ko yung pag-spray. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyo lahat, sa lahat ng suporta, sa lahat ng mga nanonood po sa amin. Maraming salamat sa inyong lahat. So, ingat po kayong lahat dyan sa inyong mga ginagawa, sa ating mga supporters dyan na mga OFW o nasa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi dyan. So, sana po ay hindi kayo magsawang sumuporta sa amin. At pagsikapin namin mga kababayan na maging makatulong din kami sa iba dahil sa inyong suporta. So hanggang dito lang mga kababayan. Bye bye at ingat kayo palagi dyan.